Hello, kumusta kayong lahat? This is just 10 Talk News PH. Here in this channel, we talk about latest news and issues affecting the lives of Filipinos. Uh, Before anything else, gusto ko lang magpasalamat yung mga nagko-comment in our previous videos. Thank you for your comments. Sana patuloy kayong magko-comment dito sa channel na to. And I will see to it na I will respond to sensible questions or comments regarding the matter that we're discussing. Thank you kay Sir Manny Gamalio, Sir Johnny Alawi, and Ma'am Imelda Garson for your comments. Salamat po na you take your time giving a comment to the issues at hand. So, sana patuloy kayong magko-comment. And before anything else, also, sana you will care to like. Paki-like lang po. Pindutin mo yung like button or sign. Then, don't forget to subscribe and share this to your relatives and friends para naman lumawak itong channel na to. And we have a lot of things to discuss. Marami tayong pag-uusapan dito sa channel na to that makabigay sa atin ng mga information na magiging beneficial sa buhay natin as Filipinos. Today, medyo yung i-discuss natin, this is on the news, and yung nangyayaring pag-convict ng isang witness ng crime. Actually, this is a drug smuggling crime. He was convicted, and he was parang star witness in a Quadcom hearing. Parang napakalaking sampal yan sa Quadcom na ang isang witness na sinasalang nyo sa hearing nyo ay na-convict. I think he was sentenced for life life sentence yung, kasi ang commission of drug dealing and voluminous number of kilos, siguradong life sentence yan. And there are two others na convict din together with I think Mark Taguba. Ito yung nagwi-witness sa isang hearing dyan sa Quadcom na parang umiyak pa nga. At nagpapasalamat din doon sa isang witness na hinahanap rin ng batas. Si Colonel Acerto. I think Colonel rin ito taga Custom. He works with Custom before. Kung naalala nyo, dinawit niya si Congressman Pulong Duterte at yung husband ni Vice President Sara na si Mans Carpio. So this is a person na convict. So di ba malaking kahihiyan yan. Sana yung morality ng isang tao na kukuha ng isang testigo na alam mo naman may bahid ang kanyang pagkatao, ang kanyang integridad. Nakakasigurado kayo na magsasabi yan ng totoo, or you just say kahit anong sasabihin niya just to save his skin. Alam niya na he will be favored kahit nandyan sa kulungan siya. But right now, he is convicted. I don't know what will happen. Hindi naman siguro yan kasi may conviction na siya. Hindi na siya pwede. Of course, na malagay sa witness program na bali noong pa sana yun. Pero ngayon may conviction na. Wala na yan. Meaning, nakakalungkot isipin na itong isang institusyon natin, yung mga tao, I still believe in Congress. Kasi ang daming dumaan dyan ng magagaling na mga tao. Yung iba, mga kaibigan ko pa nga yung iba, wala na sila ngayon.
kakilala ko personally at matitino silang tao. I was so surprised na ngayon parang nabahiran ng napakasamang pangyayari ang Kongreso natin. This is a sacred institution, and these people have tarnished the image, the good image of Congress. Siguro kung isipin mo, we should not allow this. Congress is there for a very long time, and the aid to the enhancement ng ating mga laws, yung mga magandang batas na kanilang pinapasa. Hindi naman tayo papayag na itong Congress na to, this is the 19th Congress, sisirain lang niya yung legacy na binigay ng ng ibang member ng Congress before. So, para sa akin, kung isa-isahin mo yung mga pinipresent nila na witness, talagang I don't know kung they have deep appreciation sa mga ginagawa nila. Hindi ba nila maisip? Do they believe ng mga tao with their desire to destroy the image or the name of the Dutertes, maniniwala sa kanila? Napakahina naman ng advisor nila for that kind of propaganda. Kailangan tayo ng criminals para sirain ang pangalan ng mga Duterte. Anong logic yan? Kahit sino naman, kahit sa napakasimpleng tao, kahit sa pamilya, sinasabihan pa nga natin yung mga anak natin, huwag kang dumikit dyan dahil masama yan. Huwag ka, baka mahawaan ka. Or huwag ka maniwala sa sinasabi niyan. Tapos ngayon, yan ang gagawin ng mga public officials natin. Napakasimpleng logic yan. Kung ipadaan mo naman sa batas yan, sinong mga judges ang maniniwala sa mga yan? Tarnish na ang credibility ng mga yan. Kasi meron na silang krimen na nagawa. Sa tingin mo, maniniwala kayo mga judges. It will take time them to prove na tama yung sinasabi nila. At saka, talagang gawa-gawa lang, manufacture lang yung mga sinasabi nila kasi wala silang solid proof. Sabihin ni nung Mark Taguba na si Pulong ang anong pinagsasabi niya na ganyan, na si Pulong daw ang nagpalusot ng mga droga na sinasabi niya. Meron ba siyang solid na ebidensya doon sa mga sinasabi niya? Wala siyang pinipresent. Sinabi lang niya yan pero wala siyang pinipresent na solid proof or documentary proof na yan or any video or anything for that matter. So it is clear that propaganda lang talaga para masira ang pangalan ng mga Duterte. Isipin mo, pinag-isa-isa, sinama, si Baste na lang hindi sinisiraan, si Pulong, tapos si Mans Carpio, sinama pa nila, dinamay pa nila si Mans. Hindi, alam ba ninyo gaano kabait yan si Mans? Kung makilala mo yan, marami kong kaibigan na kilala din siya. Attorney din, katulad niya sa San Bida. So, kilala ko yan. Kilala ng mga tao yan na napakabait na tao yan. Tapos, maniwala sa inyo na yan ang ginagawa ng mga yan. Hindi yan mangyari. Kaya, itong Quadcom, mga congressman na to, they really believe na yung mga accusations nila ay kinagat ng mga tao. Paano mo kagagatin yan si Asierto? Natawa nga ako nung last hearing na nandun si President Duterte. Tinatanong, bakit hindi present yung tao na yan, na na-accuse sa akin? Bakit yung affidavit niya iba ang nagbabanggit, hindi siya mismo? Hindi niya pinipirmahan sa harap dito na yung affidavit niya ay siya talaga ang gumawa. Ay wala siya doon Paano ngayon? Paano ko magtanong? Paano mo counter pagtanong kung wala siya doon? Simple lang. May nakusahan mo siya tapos wala ka dyan. Sabi ni Barbers, hindi daw niya alam dahil nagtatago daw si Asierto dahil
meron siyang kaso na huhulihin siya, may warrant yata. So, napakagago din ng bakit pinipresent mo yan? Na alam mo naman, wala yung credibilidad. The mere absence na lang niya doon sa sa hearing na yan, ay malaking ano na yun, question. Then, yung mga hindi dumadalo, may ano pa kayo, mayabang pa kayo, lalo na ito si Paduano, na iko-contempt. Nakita nyo, tapos yung witness nyo, wala dyan. Anong klase yan? So, dyan na lang, demented yung ano nila, parang twisted yung pag-iisip nila. Na natatabunan yung logic nila eh. Kahit naman sino, sa pagmamadali siguro nila na magkaroon ng conviction na hindi naman talaga nila makonvict yan eh. Kasi wala silang ebidensya. Lalo na kung ilabas nila yan dyan sa hearing. Di ba? Labas nila sa hearing. Demanda nila si President Duterte. Kaya nga nahirapan sila eh. Kita mo naman kasi yung mga matagal na mga linalabas ni Dilima at saka ni Trillanes, si Matobato at saka Las Cañas kung anong pinagsasabi. Wala namang corroborated na mga witnesses, corroborated statement ng ibang witness na magpatotoo na yung mga accusations nila ay talagang nangyari o guni-guni lang yun. So, napaka nila, parang enamored sila sa mga convicted criminals. So, meron pa yung tawa ng tawa ako doon nung yung Padilla na nagsalita daw na yung tatlong ano ba yon? Tatlong nakakulong na Chinese na drug lord na napatay ng dalawa yata. Gamit lang yung napakaliit na kutsilyo, napaka-imposible yun. Pangalawa, sinabi pa daw ni President Duterte, nagpasalamat pa sa kanya na nangyari yun dahil napatay yung tatlong drug lords na ginawa parang dinuguan. Isipin mo na lang, ikaw, ordinary colonel ka lang sa isang prison facility, tapos tawagan ka ng presidente. Anong sabi ni President Duterte? Hindi niya kilala at hindi mangyaring tatawag siya. Tatawag siya ng mga tao na ganyan, na hindi sa kanya, hindi close sa kanya. So, diyan na lang makikita mo, napakaklarong mga gawa-gawa lang ng mga paratang para lang masira si President Duterte. And until now, paniwala pa rin sila na effective yun. But I don't know, but siguro, meron na lang silang konting realization dahil nakita mo naman yung Quadcom na medyo, I don't know kung pinuspone nila or itutuloy ba o magawa pa sila ng bagong script para dyan. Nakita mo naman yung nangyari kay Garma, di ba? Parang na-traitor si Garma dahil hindi yata tinupad yung mga pinag-usapan. Kaya nahuli pa siya doon sa sa immigration ng US nung nagpunta siya sa US. So itong hearing na to, kung ipatuloy pa nila, lalong iluluwag nila ang mga sarili nila at magkaroon din ng effect yan doon kay Speaker Romualdez. Si Martin magkaroon ng manifested naman yun doon sa result ng presidential survey. Isipin mo, despite ng ilang billions na ang binibigay niyang ayuda, actually it's premature campaigning in aid of election. Yun ang ayuda in aid of election, na siyempre tuwang-tuwa rin yung mga congressman, yung mga ibang mga local officials, may cut sila doon di ba? Sigurado yan, hindi yan mangyari kung wala yan. So ang nangyari dyan, ilang billions ang pinagmudmud niya na pera, pero anong nangyari sa ayuda? Anong nangyari? 1%.
So bagay, may improvement dahil 0.8 lang siya dati. Ngayon, naging 1% na. Yun yung maayos-ayos na yung lagay niya sa 1%. Eh, tinalo pa nga siya ni Risa Hontiveros tsaka ni Manny Pacquiao. O si Grace Poe, 6%, 5-4, ganyan. O si Lini Robredo. Pero napakalayo sa 9 sa 24% ni Vice President Sara. So, this is a clear manifestation that the people are not enticed with the yung binibigay na pera na ayuda ni Martin. So, tama na yan, naubos na yung pundo natin. Sana itigil naman ninyo. Sana huwag naman nyo ituloy yung plano na naman ninyo na additional. Nandiyan na pala sa budget yun, yung program funds na para sa ayuda. Sa sunod na taon, which is an election year, malamang na gagamitin din yan up to the 2028 presidential election. So, hindi malabong mangyari yan. So, ang magiging mangyari dyan, ang mga tao talaga tuloy-tuloy ang paghihirap dahil sa mga ginagawa nila dyan. Yung mga program nila, instead of development programs, infra programs, ganyan mga programs na parang pagkamal lang ng kayamanan galing sa coffers ng ating government. So this is very sad story. I don't know kung kailan nila tapusin yan. Well, malapit na yung 2025 midterm elections. They might decide na itigil na natin to dahil wala namang epekto eh. Pero itong sa OBP na kanina, hindi ko na lang pinakinggan eh. Kasi napaka ganun pa rin eh. Makikita mo yung train ng mga tanungan, ganun pa rin. Talagang hinanapan. This is a fishing expedition to get an evidence na to prove na si BP Sara talaga nag-commit ng corruption dyan sa Office of Vice President with the programs na in-implement niya sa confidential fund pa rin. So makita mo, sa tingin ninyo maging successful kayo. Hindi mangyayari yan. This is manifested by the survey itself. So, the only option na gawin sana ng mga congressman is to, kung ako lang ang advisor ng mga yan, ewan ko, kung ako lang, tama na yung mga sinabi ng ibang nag-a-advise na the only thing to fight good, yung kabutihan, ay kabutihan din. Hindi yung kasamaan ang ilaban mo sa kabutihan. Kasi tumbasan mo ng mas mabuti ang mabuti na. Kung mautak pa sila, gumawa sila ng kabutihan sa tao, hindi sila nag-negative propaganda, ang mangyayari niyan, ma-appreciate ng mga tao. Pero dahil sa tawag nito, yung kasakiman nila na talagang patuloy silang hahawak ng puwersa, ng power. Kasi pag humihawak mo yung power, it means may pera din yan nakasama. Kasi nandyan ang korupsyon. So, kung ginamit lang nila sana ang sarili nilang mga logic, kung ano ang dapat gagawin, simple lang. Gagawa ka ng kabutihan sa bayan. Hindi ka makakalimutan. Meron namang ginawang kabutihan yung nakaraan, kung tinumbasan mo pa yun at linampasan mo pa, definitely, sigurado ang mga tao, babaling ang tiwala at susunod itong mga tao na to, ng mga citizens na to, sa lahat ng mga programa na gagawin at iuutos mo being the leader of the country. Tsaka, maganda sana ang takbo ng Pilipinas. Nauna kasi ang greed, nauna ang desire na talagang ngaangkinin lahat. Kasi sila, siguro nakita nila ito si Martin, sa uncle niya, si President Marcos Sr.,
kung paano hinawakan yung power. So, nagiging ano na yan, parang innate na nila, ah, nature na nila na once hawak ko ng isang position, hindi ko nang bibitawan yan. Oo. Yun ang gusto nila mangyari. But iba na ngayon ang tao, iba na kahit na ganito ang mga Pilipino, awaken ng mga Pilipino, dilat na, alam na nila kung ano nangyari. Kahit naman minsan passive, responsible yung mga Pilipino, non-responsive doon sa mga present situations dahil nga may reason din naman, financially incapable yung iba, hindi nila kayang kumilos na sabay dahil nga inuuna nila yung kabuhayan nila, mga ganyan yung reason. So, ganyan yun. Pero yung desire mo na talagang to hold on your power forever or for a long time, in-approve na natin yan hindi, mga tao talaga may breaking point yan. Yung nangyari sa People Power 1, sa Marcos Sr., talagang dumating ang breaking point. Ngayon, itong pangyayari na ito, ngayon sa Quadcom, alam ko, this will be terminated. Kung patuloy sila, tulad ng ginawa ni Gordon sa Parmali, na ang naging effect, nakita mo naman sa Parmali, ano nangyari? Ano rin to, marathon hearings din ang ginawa ni Senator Gordon noon. So, ano nangyari? Nung dumating ang eleksyon, nawala siya, nawala. Ang mga tao nagagalit pa nga sa kanya, kaya halos hindi nga siya makapasok sa Magic 20. Ang layo-layo niya doon. Kaya ginawa niya yun, parang ano siya, cavalier na ipapakita na siya she will defend the coffers of the government. Ganyan. Pero mali ang approach niya dahil kinakalaban niya si President Duterte. Ngayon, ay nagsampa pa nga sila ng kaso regarding dyan sa Parmali. Ang Parmali mismo. So, nagkaroon nga ng favorable decision sa Parmali na illegal yung ginawa nilang detention doon sa ina-accuse nila doon sa Parmali na involved sa corruption. Ito rin yung mangyayari dito. Later on, hindi ako maniwala na walang kasong isasampa laban sa kanila. Meron yan sa mga ginagawa nila. Ngayon lang, nasa power sila. Pero once lalabas sila dyan, matatapos naman talaga yung ano nila, ang kanilang paghahari dyan sa Kongreso. Malamang pagkatapos niyan, meron talagang mga kasong isasampal sa kanila. Ngayon pa nga lang, si Trillanes, sasampahan ni President Duterte ng ilang counts of libel. Delikado si Trillanes yan. Buti nga ito si Abante. Yung subordination ng perjury. Walang balita kung isasampa ba ni President Duterte sila ni Dan Fernandez. Excuse. Kaya, huwag mong palagay loob si Abante diyan sa situation niya. Mayroon pa nga isang balita na si Congressman Abante nag-iisip daw na baka kasi nakita yata yung survey na napakataas at kung matuloy yung pagtakbo ni VP Sara sa 2028 election, natakot siya na balikan siya ni Inday Sara. For your information, Congressman Abante, talagang sasampahan ka ng kaso sa mga ginawa mo. Definitely, kung hindi naman si VP Sara, maraming mga inaapit yung tao dyan sa hearing nyo sa Quadcom na hindi mapalagay yan kung hindi kayo masampahan ng kaso. Definite yan, kaya huwag kang magpalagay loob. Kasama yan si Dan Fernandez. Maalis ang yabang ng mga yan once na matapos yung reign of power nila dyan sa Congress. So, lahat na yan, mga bagay na yan, talagang it will come to an end. At huwag mong isipin na yung end na yan ay maging favorable sa iyo all the time. Darating ang time na yung mga nagawa mo mga kamalian,
isasampal sa mukha mo. So, you should be careful about that. And meron pa kayong time na to correct what wrong you have done. Dapat unti-unti na ninyo. Ito si Abante, ano rin tuso rin. Tapos kita mo naman, nung matapos yung hearing, nilapitan niya si President Duterte, inahandshake pa. Sapagay, that's a good sign naman ng sportsmanship, no? Kahit nag-away kayo, magkaibigan pa rin kayo, pero dibilis naman yung mukha niya parang yung ang actuation niya is not that sincere. Parang hindi ko alam kung paano niyo interpret. Siguro believe siya sa sarili niya na natanong niya ng mga mahirap na tanong si President Duterte. Si President Duterte naman, yung mga tanong niya na iba regarding religion, hindi na sinasagot, tinatawanan na lang. Kasi wala naman bearing yung mga tanong niya. You talk about hell, you talk about ano pa ba yun? Yung mga scripture sa Bible. Kailangan pa bang i-mention yan dyan sa quadcom na yan? Tapos sabi siya ang dami daw namatay, 20,000 people died during the war on drugs. Pero pagkaalam ko, you fight against insurgency, mga NPA. Hindi mo na-mention doon kung ilan ang napatay ng mga NPA. During their gera na binigay sa government, na wini-wage nila against the government. Hindi mo mention kung ilang mga inosenteng civilian ang pinatay nila. Marami, mga pulis, mga sundalo, ang dami. Tapos hindi ka nasya-shock. Nasya-shock ka doon sa mga addict, mga drug user, mga drug pusher, na maraming krimen din ang ginagawa sa mga civilian. Nasya-shock ka doon sa mga pinatay na yun. Yung mga nanlaban against the government, against the police, nasya-shock ka. But doon sa mga innocent na mga civilian, mga native natin na mga kababayan na nasa bundok, na yung pinipilit nila na sumama sa kanilang kilusan, yun ang naging biktima. At yun ang pinagsamantalahan, at kung papalag ka, kinitil nila ang buhay. So, hindi ka na shock doon. Napaka what we call this, plastic na statement yun. So, itong pangyayaring ito ay talagang malungkot dahil nga ang isang institusyon ng ating gobyerno ay nasisira dahil sa mga kawalang hiyang ginawa ng mga ilang congressman. I'm not saying na yung lahat yan ganyan. Yung iba tahimik lang dahil nga meron silang pinoprotektahang distrito nila, mga tao nila. So hindi sila openly makapagbigay ng kanilang mga opinion. That's understandable. Mga politiko yung mga yan But they're just waiting for the right time. The right time will be next year dahil magkaroon nga ng midterm elections, at malaking labanan yan dahil nga with the situation na lumabas na sina President Duterte, pero mapolarize ang positioning dyan sa mga congressman kung saan sila pupunta. I don't believe na lahat na yan pupunta kay Martin. Martin, do they have the confidence na to stick with Martin? Nagkaroon ba ng endorsement na maganda si Martin with the present situation, with the present result of the survey? Baka madamay sila. Kasi sa taas, lalo na yung mainstream media, hindi talaga sinasabi kung anong nangyari sa baba, sa masa. Bulag na sila kung hindi nila makita kung ano talagang mga iniisip ng mga tao. Anong mga pakiramdam, anong mga feeling, anong mga opinion ng mga tao na nasa baba. Kasi this is the only time na tayo makaganti sa kanila. At a lot of people, kahit sinong tanungin mo, are disenchanted with hindi lang disenchanted, talagang galit sa gobyerno ngayon, sa sobrang pabaya.
Sobrang pabaya ng gobyerno. Kaya nakalungkot na titingnan na ang mga tao ganyan. Then makita mo yung mga congressman, they openly and shamefully displayed their wealth na hindi alam naman natin kung saan galing. Pinapakita nila yung mga kayamanan nila, ang karangyaan ng buhay, despite yung mga kahirapan sa paligid nila, hindi nila yan binigyan ng pansin. So, I hope na yung nasa Kongreso na medyo matitino pa, sana alisan na nila yung takot nila. Kung ako naman, meron akong congressman na susuportahan, talagang sabihin ko sa kanya, huwag kang matakot to go against the government. Hayaan mo na lang yung mga benefit or I mean yung mga pondo na ibibigay sa inyo for infrastructure project dito sa distrito natin. Hayaan mo, sasabihin mo lang katotohanan. Susuportahan ka pa rin namin. Oh. Hayaan mo kung sira-sira yung kasalan natin. Walang bagong school building, walang medical supplies ang natin, ang clinic natin sa barangay. Hayaan mo lang, basta sabihin mo lang ang katotohanan. Kung meron lang congressman na ganyan sana, pero yung sabi nila, ang hirap na hanapin ng mga congressman eh. Madaling kausap pero mahirap hanapin. Mahirap makipag-appointment. I don't know with other congressman in other distrito, no? Pero dito, nang hirap hanapin. Lalo na yung mga congressman na sa probinsya. Halos ang time nila nasa Manila lang. Tapos kung magkaroon naman ng break ang session ng Kongreso, hindi mo naman makikita yan sa mga probinsya. Kasi nasa Hong Kong na yan, nasa Macau, nasa NYC na yan, nandoon na sa Europe, sa Paris, kung saan nagpupunta yan during the vacation, of course. Kasi by that time, nag-vacation sila, yung travel fund pinaghati-hati na yun. Yun ang dahilan na nadali si Eric tsaka si Loren Badoy dahil sa statement na yan. Sa travel fund ni Martin yun, nagsimula eh. Diba? No. Balita pa nga, tag 100 million daw. I don't know kung totoo. These are allegations. Wala namang nagsasabi na congressman yan. Not unless siguro pagkatapos ng kanilang term, merong lalabas ng ganyan. Yung MOA nga nila, hindi nga nila ma-account until now. And I don't know kung merong, yung ang pangako ni Dante Marcolita, or parang si Vic Rodriguez o si Dante Marcolita ang gusto nilang buksan yung issue na yan regarding sa kanilang maintenance and operating expenses. So, itong mga bagay na to, napaka-negative ng effect sa ating bayan, epekto sa pamumuhay natin. Naramdam naman ng lahat ang kahirapan ngayon, lalo na ngayon, parating ang Pasko. Masyak ka sa mga presyo dyan sa supermarket kung pupuntahan mo. Yung balak mo sanang bibili ng pang-Christmas, but mapipigilan ka dahil sa sobrang inflation. Di mo ma-imagine, parang wala akong maalala na time na ganito kataas sa bagay. Tumaas ang piso to dollar exchange rate natin ngayon. So, nung kanina pa lang 58.91 ang nakita kong exchange rate. So this is very alarming, no, for ordinary people. Sabi nila this is the effect of the selling of the gold bars natin na 40 tons na daw. So ito na yung epekto na to. Patuloy ang kahirapan ng bayan. At sana naman yung mga tao maging aware, magiging gising na sila sa totoong nangyayari sa ating bansa. At kung ano mang marami kasing mga supporter ni President Duterte at sa BP Sara na naghahantay lang talaga kung anong sabihin ni President Duterte. Sa bagay, yan naman ang tamang gagawin na in unison na lahat sasama
united tayo kung ano mang decision ng kasi kinonsider na nga ng marami na si or majority of the Filipino people na si the next talaga leader ng ating bayan ay si Vice President Sara. Kahit saan ako pupunta, kahit sinong tanungin ko, sa 10 siguro, puro dalawa lang dyan o one lang ang iba ang tinutulong leader or expected na maging president by 2028. Subukan din ninyo, magtanong-tanong kayo. Ganun rin ang reaksyon ng karamihang tao. So, hintayin lang natin kung anong move kasi sila naman ang nandyan talaga sa center ng action. Alam nila kung anong kasunod, sinong gumawa ng ganito, paano gagawin yan, lalo na si President Duterte. He is a political, napaka-cunning niya, napaka-cunning, then wise, alam niya, he's full of wisdom, alam niya kung anong gagawin. Sa mga strategy na lang, kahit sa pananalita niya, alam niya kung how to extract information from you. From a negative question, maging positive answer, ganyan alam niya kung paano gagawin. In his play of words, yun nangyayari sa hearing. Laging natatrap ng sarili nilang mga tanong yung mga congressman. So, sana maging maayos na ang ating kongreso. Somebody sana, I don't know kung meron ba isang matapang na kakalaban ni Martin openly. Yun si Gardima, yung si Prixie Gardima. I have not heard him. Of course, si Dante Marcolita nagsasalita, sila Pulong nagsasalita din, si ex-president Arroyo, kapartido kasi ni parang torn between lover na si President Arroyo dahil kapartido niya si Martin sa lakas. At the same time nandiyan si Inday kasi si Inday galing naman sa lakas yan. So ganun. Pero sa tingin ko kung mayroong mang movement ng ni President Arroyo, it will be going to Inday Sara. So, dito na lang siguro itong pinag-usapan natin, and we will talk more with regards to political news and latest discussions about ongoing sa ating politika dito sa Pilipinas on our later vlogs. But right now, isang bagay lang ang gusto kong hingin sa inyo na sana mag-subscribe kayo, mag-like kayo, at i-share niyo itong video na to. And I'm thanking doon sa mga nagko-comment, nag-subscribe din. Thank you sa support niyo sa channel na to. I hope na patuloy kayong support dito para lumawak naman ng channel to para sa kabutihan nating lahat and for the sake of our country. Sana mapropagate natin ang mga magagandang development na dapat mangyari sa bayan natin para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. So with this, maraming salamat sa inyong pagdalo. Please subscribe, like, and share. Salamat po at see you in my next vlog.